Presidenzo, yung video, ang nagpakalat ay si Jin Yuan mismo. Manager niya. Yung manager na yon, kagabi lang ay kinausap niya ang assistant ni Zuyan. Malamang, na-try daw na siya ni Zuyan. Anong sabi ng PR department? Tinawag na ni ma'am si Jin Yuan at ang assistant niya para kausapin sa opisina. Mukhang alam na rin nila na may tao nagpapalakas ng apoy sa likod. Tara, punta natin. Sino ba talaga ang nagpapalaki ng gulo sa likod ninyo? Director Jiang, anong ibig sabihin ng sinasabi niyo? Bakit parang hindi ko maintindihan? Hindi mo maintindihan kung nagmaang-maangan ka lang. Hindi ako naniniwalang malakas loob kayong gawin ito nang walang nag-utos sa inyo, nang walang nangakong kapalit. Nasiraan si Zuyi. Wala kaming kasalanan. Manager Jiang, mga empleyado kami ng Zoom Media. Paano naman namin siraan sariling boss? Ito kasi, aksidente lang lahat ng ito. Uy, magsalita ka naman dyan. Tingnan mo siya dahil lang sa paghanga mo kay Manager Jiang. Ang laki ng gulong ginawa mo. Huwag mo akong idamay dyan. Hindi ko kasalanan to. Manager Jiang, si President Zhou kasi, ang daming chismis tungkol sa kanya. Tapos, pangit pang reputasyon niya. Kaya dagdagan pa, okay lang naman siguro. Pero si Jin Yuan namin. Pangit na nga ang tingin sa kanya. Karapat dapat pa ba siyang sirain yung lalo? President Zhou, pasok na tayo. Kontakin mo si Director Lu. Tanungin mo kung bukas ang mga kamera sa loob ng villa. I-retrieve ang buong footage. Ibig mong sabihin, gamitin natin ang official account ng Zoom Media para i-post ang buong video. Ginagawa ko ito para protektahan ang asawa ko. Mali ba yan? Hindi mali. Pero kung ganun, baka magalit si ma'am. Parang ayaw niyang ilantad ang relasyon niyo. Xiaoxin, kailangan kitang bigyan ng konting aral dito. Sa mga babaeng kagaya ng asawa ko, kailangang dominante ka. Unahan mo, saka mo siya sabayan. Matuto ka. Pasensya na po, pero parang gusto niyo nang mamatay. Aral yan. Mag-record ka ng video para magpaliwanag. Mag-record ka ng video para magpaliwanag. Tapos, umalis ka na sa industriya. Huwag mo akong pilitin gumamit ang puwersa sa negosyo. Manager Jiang, kakapos lang ni President Zhou ng official statement gamit ang company account. Ano? Kagaganap lang yan. Ngayon, buong kumpanya, pati buong internet sumabog na. Kayong dalawa, tumawag si President Zhou ng pulis. Nasa baba na sila. Huhulihin kayo kaagad. Yung video ni Zuyi. Ito yun. Oo, sinundo ko si Jin Yuan. Pero dahil siya ang unang humawak sa asawa ko. Kaya anong masama kung sinundo ko siya? Magaan ba yun? Oo, ayan. Panoorin niyo ng maigi. Si Jiang Ying, ang asawa ko. Legal yan. Si Manager Jiang at President Zhou. Ang sweet at ang tapang, no? Nasaan si Zuyi? Nasa opisina niya po siguro. Uy! Ma'am, may kailangan pa ba kayo? Nasaan si President Zhou? Umuwi na po siya. Hindi ka ba niya sinabihan? Hindi naman Sige po. Tatawagan ko na siya ngayon. Tatawagan ko na po agad. Huwag na, huwag na. Sige po. Ingat po kayo. Kakarating lang ni Madam Zhou, pero ayos na. Ako na ang sinabi ko sa kanya na wala ka, kaya napaalis ko siya. Sensei. Salamat sa iyo. Wala na naman. Galit na galit pa naman siya ngayon. Ayaw ko makabanggaan niyang mood. President Zhou, hindi ba ikaw na rin na nagsabi? Sa mga kagaya ni Madam, kailangang dominanting approach. Kailangan putulin muna bago magpaalam. Putulin muna bago magpaalam? Talaga? Di parang takot din pala ako magalit siya. Kaya pala ang yabang mo. Akala ko tumintindi ka na. Anong bulong mo? Wala naman Sinasabi ko lang kung paano natin ayusin tungkol sa pulis. I-terminate ang kontrata at hayang imbestigahan ng pulis. Ano ang gagawin? Sige. Ang ikalawang anak ng Zhou Group, ang presidente ng Zoom Media, Zuyi, na siya ay kasal na. Ang asawa niya ay si Jiang Yi, manager ng PR department ng Zoom Media. Nang lumabas ang balitang ito, nagkaroon ng malaking diskusyon ng mga netizens. Ang mga dating tweet ni Guanli na nagpapahiwatig na relasyon nila ni Zhao Yi ang muling binawi ng mga netizen. Hay asawa. Galit ka pa ba sa akin? Asawa, makipag-usap ka naman sa akin, ano? Zuyi, ano ba talagang gusto mong gawin? Ano ba talaga ang gusto kong gawin? Hindi mo ba talaga alam? Ying, ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Wala akong kinatatakutan. Ayaw mong aminin?
Jiang Ying, parang ostrich ka. Palaging itinatago ang ulo sa buhangin. Akala mo, nakatakas ka sa lahat ng ito. Tumakas mula sa relasyon natin. Tumakas mula sa katotohanan gusto kita. Palagi mo akong pinaglalaro na parang aso. Nakakainis. Zui, Jiang Ying, nararamdaman mo ba? Ang puso na ito ay tumitibok para sa'yo ngayon. Jiang Ying, hindi ako naniniwala na hindi mo ako gusto. kung gusto mo, kung ayaw ko, Walang problema. Sige na. Ay, nako. Hindi na kita pipilitin. bukas aayusin ko ang paglilinaw tungkol sa video ngayong gabi. Kailangan mo lang akong suportahan noon. Sige. Sasamahan kita. Pero dapat, sasamahan mo rin ako. Paano? Asawa. Gusto kong gawin ito sa bintana ngayong gabi. Zui! Atras ba ako? Kung hindi ka sasagot, ihahalin tulad kung pumayag ka. Zui! Ibaba mo ako! Ibaba mo ako, Zui! Kumusta? Paano ang serbisyo ng technician number 303? Huwag kalimutang maglinaw bukas. Anong lilinawin? Nilabas ko na ang marriage certificate. Anong linawin pa? Sabi mo, bukas sasamahan mo ako. Naniniwala ka pa sa sinasabi ng lalaki sa ganitong oras? Ikaw? Bakit hindi ka nalang dinurog ng kidlat? Hindi mo naman ako pwedeng sisihin. Professional kang PR. Dapat, naiisip mo na ang magiging resulta. Bakit hindi mo naman ako tinanong kanina? Ganyan ka rin. Sumasabay sa agos. Inatake mo pa ang ganda ng iba. Ang kapal na mukha mo. Umalis ka na. Diretso sa guest room at matulog. Umalis ka na. Ay! Umalis ka na. Talaga bang gusto mong matulog ako sa guest room? Hindi ka aalis. Ako ang aalis. Sige na, sige na. Umalis na ako. Aalis na ako. Aalis na ako, seryoso. Aalis na ako. Aalis ka ba? Seryoso, aalis ako. Malaking sinungaling. Aalis ako sa Roaching para magtrabaho. Huwag mo kong kalimutan. Iniwan mo ako dito ng ganito kakalat. Sabi mo business trip, diretso business trip. Yeng, Kuya Yuan, kumusta ka na? ayos naman. Salamat, kuya. Ayos yan. Tama. Tungkol sa usapin sa hot search. Alam ko magkaiba tayo ng posisyon. Hindi mo kailangang ipiliwanag sa akin. Yeng, galit ka ba sa akin? Kuya, Komplikado ang relasyon namin ni Ai. Hindi kami magiging tunay na magkapatid. Pero ang gusto kong sabihin, hindi ako nakatuon laban sa'yo. kuya. Ako ang asawa ni Zui. Mag-asawa kami bilang mag-isa. Ang interes ni Zui ay interes ko rin. Mula ngayon, hindi na ako magiging mahinahon sa'yo. Sandali lang. Kuya, malilate ako sa trabaho. Paalam. Yeng, si Zuyi ay isang bulakbol na second generation. Ano ba ang mas maganda siya sa akin? Kahit na hindi siya maganda, may isang bagay siyang mas magaling kaysa sa'yo. Hindi siya kailanman naging duwag. Asawa. Asawa. Nandito na ako sa hotel. Pinatigil at nablock pa ako sa tawag. Ang business meeting ni na Mr. Zhu at Mr. Wang ay magsisimula sa loob ng kalahating oras. Ano sa palagay mo? May discount ba?
Tulungan mo kong tawagan ng asawa ko. Tignan kung sasagot siya. Ano yan? Parang pato lang. Kung sinabi kong tawagan mo. Hello, Assistant Shen. Anong kailangan mo sa akin? Manager Jang, nagkamali ng tawag. Na-block ka ulit ni Mrs. Zhu? Anong sabi mo? Anong ibig mong sabihin ulit? Titignan ko yung na-reserve na ba ang restaurant. Hindi ako naniniwala. Pwede nang i-block lahat ng paraan para makontak ko. Ngayong buwan, ang PR department namin ay nakahandle ng 8 crisis cases. 4 dito ay tungkol sa mga iskandalo ni Mr. Zhu. Susunod, ang PR department ay nag-focus ngayon sa... Asawa, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa yun nang hindi nagsabi muna. Ipinaalam niya sa publiko ng relasyon namin na sasabihin kung makipagtulungan ako para linawin ito. Pero sa palagay ko, hindi ko naman lahat kasalanan sa bagay na ito. Isipin mo nga, matagal na tayong kasal. Ilan ba ang beses na hinawakan mo ako? Halos mapaso na ako sa tindi na pag-iisip ko sa'yo. Kaya, napilitan ako magsabi ng isang maliit na mabait na kasinungalingan. Sa madaling sabi, mali ako. Pangako, hindi na mauulit. Patawarin mo na ako. I-unblock mo na ako sa blacklist. Nai-excite ako na naisipan ni Mr. Zhu na mag-sorry sa pamagitan ng email. Talagang astig. Natuto ako. Narinig ko na kasal sila dati, pero wala pa akong pakiramdam noon. Ngayon lang, talagang naramdaman ko. Para mag-asama nag-aaway lang. Grabe! Nahook ako sa kanilang love story. Zoe! Hats! Sino bang nanita sa akin? Siguro, napadala ko ng aking sulat ng pangako. Ano? Nakablock na rin ako sa email. Malapit na ang schedule ng meeting ni na Mr. Zhu at Mr. Wang. Panahon mo na magbihis at lumabas. Oo, naiintindihan ko. Sobrang-sobra na. Si Zoe, paano niya nagawang magpasya ng mag-isa at ipalam sa publiko ang inyong kasal? Hindi ba sobra yun? Sa tingin mo rin ba? Paano ba niya ito pinalabas? Ikwento mo sa akin ang detalye. Sisi, talagang nandito ka ba para aliwin ako? O para ituloy ang pahirap sa akin? Hindi ba nung araw na iyon, nagpunta siya sa ibang lugar para mag-shoot ng commercial? Nalampasan ko ang unang linya ng chismis. Lahat ng chismis ay nakakasama lang sa'yo. Pero sa totoo lang, pagkatapos magawa ni Zoe ang kanyang mga bagay, umalis na siya. Iniwan ka nag-iisa. Tutulungan kitang pag-usapan siya ng harapan. Mas mabuting hindi na siya bumalik. Mas mabuting mamatay siya sa labas. Ay, sabi niya may business trip siya. Hindi ba siyang asawa mo ilang araw nang nawala? Kakauwi pa lang niya, dali-dali nakatag-date sa magandang babae. Hindi magbabago ang ugali ng aso. Akala mo, yung mataas niyang pagpapahayag ng relasyon niyo para nang bumalik siya sa pamilya. Hindi ba sinabi mo tulungan mo akong alamangan siya ng harapan? Panahon na para subukan ang ating pagkakaibigan. Sige, go na. Ako, nahihilo ako. Siguradong nakainom ako ng sobra. Ay, tignan mo ang lakas mo. Sige, huwag mo na siyang galitin. Baka hindi ko na kayang hilahin ka pa. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako tanga. Bumalik ka na. Pupunta muna ako sa banyo. Sige. Ganun nga. Yan. Ganun nga. Honey. Pwede ko bang ipaliwanag? Mr. Zhu, pakiusap. Huwag mong barahin ang daan. Pansamantalang eksena. Talagang pansamantalang eksena. Wala akong chismis. Nitong mga nakaraang araw, ayaw ko lang lumala ang pagdudunan ng matanda. Lumayo ka nga. Honey. Mukhang pumunta sa banyo ang misis ni Mr. Zhu. Hindi ako bulag. Ang ibig kong sabihin, habang wala ang misis, pumili tayo ng ilang litrato. Kuhanan kita ng litrato. Mukhang tapos na ang trabaho mo dito. Ano? Oo. May nakapaskil na naglilinis sa pintuan ng banyo. Ikaw na ang bahala dyan. Tanong ko lang, ilang taon ka pa kaya magtatrabaho dito? Dati, hari ang boss ko. Ngayon, masunurin sa asawa.
Ito ay pambabaeng banyo. Naiinis ka? Alin bang bagay ang tinutukoy mo? Lahat ng bagay ay nagkamali ako. Matapang na pag-amin ng pagkakamali, matatag na hindi magbabago. Walang ganoon. Bitawan mo ako. Maghuhugas ako ng kamay. Namimiss mo ba ako? Honey, miss na miss kita nito mga nakarang araw. Oo. Anong oras ka matapos dyan? May kailangan ka ba? Hindi ka pwede magmaneho. Pagkatapos ng trabaho, ihahatid kita pa uwi. Hindi na. Kaya kong mag-taxi. Sige, sasabay ako sa taxi mo. Manager Jiang, may problema. Nag-post si Guanli ng webo at sinubukan magpakamatay. Ano? Hindi ba siya nag-resign sa kumpanya natin? Wala na siyang kinalaman sa atin kahit ano pa ang gagawin niya. Pero yung nilalaman ng webo niya, Manager Jiang, mas mabuti siguro kung tignan mo na siya mismo. Alam ko. Mahigit 10 taon na ang ating samahan mula pagkabata. Akala ko, balang araw, pakakasalan mo ako. Pero ang tinanggap ko ay pagtataksil. Laging naririnig ang tawag ng bagong kasal. Hindi maririnig ang iyak ng lumang minamahal. Makakawala na ako. Ihatid mo ako sa ospital. Dumating na si Mr. Zhu at Manager Jiang. Manager Jiang, ano bang ibig sabihin ng post ni Guanli? Ikaw ba ang naging dahilan ng relasyon nila ni Mr. Zhu? Aamin ka ba na ikaw ang pangatlong tao? Kung totoo ngang namatay si Guanli, hindi ka ba magsisisi? Hindi pa malinaw ang buong sitwasyon tungkol dito. Sa ngayon, hindi pa kami sigurado. Magbibigay kami ng opisyal na pahayag mamaya. Pakiusap, pakibigay ng daan. Sabi ng misis ko, pakiusap, iwasan na sa gabal. Tita, Ay, nandito ka na? kumusta na siya? Nasa intensive care pa siya. Ay, kung mamatay si Lily, ayaw ko na rin ng buhay ko. Sino ang kamag-anak ni Guanli? Ako ang nanay niya. Doktor, kumusta na ang anak kong babae? Malaking pagdurugo ang pasyente. Agad namin siya nilipatan ng dugo. Ay nag-stabilize na ang kanyang kalagayan. Ayos na yun. Ayos na yun. Ililipat na siya sa regular na kwarto. Malapit na siyang magising. Kailangan pa rin niyo magbigay ng pansin. Salamat po, Doktor. Tara, maghintay tayo sa kwarto. Miss Jiang, mas mabuti siguro kung umuwi ka muna. Baka pagising ni Lily, makita ka niya at maapektuhan siya. Sige, Huwag kang umalis. dito ka na lang magbantay kay Guanli. Uuwi muna ako. Ikaw, tita, anong ginagawa mo? Akala mo ba masamang trato ko kay Jiang Yushi? Oo, tanggap ko. Hindi maganda ang trato ko. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi sana naisip ni Lily na gawin ng kalokohan. Hindi pa alam kung buhay o patay ang anak ko. Ano bang inasahan mo magiging mabait ako sa kanya? Naiintindihan ko na. Iniintindi mo ang anak mo. Pero si Jiang Yin, anak din siya ng ibang tao. Lalo pa. Alam mo ang buong nangyari dito. Hindi ko na kailangan magsalita pa. Sige na. Maghintay ako sa kwarto. Ako ba ang unang kasama ni Aiyin? Kung hindi ka masyadong nakialam, ako sana ang nagiging asawa ni Mrs. Zhu. Pero si Guan, kung namatay siya, hindi ka ba magsisisi? Miss Jiang, mas mabuti siguro umuwi ka muna. Baka pagising ni Lily, magkita ka niya. Jiang Yi, mukhang tama-tama ang saya mo dahil kay Zoe. Bukas ko ayusin lahat ng tungkol kay Guan. Pahintulutan mo akong huminahon. Miss Jiang, nandito na yung taong hinahanap mo. Pupunta na ako. Ay, Gising ka na? ay. Sabi mo nga, kung handa ka na mamatay. Maraming paraan para mabilis mamatay ang tao. Bakit mo pinili yung pagupit ng pulso? Mabagal at hindi epektibo yun. Ngayon ayos na. Hindi ka naman namatay. Siyempre, dinagdagan mo pa ang problema mo. Ay, ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto mo ba talagang mamatay ako? Hindi ba ikaw ang gusto mamatay? Ay. Guanli. Lahat ng dapat at hindi dapat sabihin, nasabi ko na sa'yo noon.
Akala ko natuto ka na. Hindi pala. Wala ka pa ring utak. Sabi mo, ano ang pinangako sa'yo ni Zuyan? Pati ang buhay mo ginagamit niya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung hindi dahil kay Zuyan, sino pa magpapakamatay? Guanle, mula pagkabata, kahit maliit na sugat ka, umiiyak ka kaagad, ikaw magpakamatay, nagtataka ako. Hindi si Zhen-En ang naghahanap sa akin. Nang makita ko ang balita tungkol sa pagkasal mo kay Jiang Ying, nawalan ako ng isip, kaya ginawa ko yun. Kaya... Matagal na yung balita. Ilang araw na. Hindi ba ma-internet sa inyo? Matagal lang tapos ang dinastiya ng Cheng. Tignan mo, ang babaeng nasa labas, isa nagtatrabaho pa minsan-minsan. Nag-iipon ng bote para ikaw ay mapalaki. Napansin mo ba, ngayon, mas tumanda siya. Nang malaman niyang ginawa mo yun, kalahati ng buhok niya ay pumuti na magdamag at hindi niya mapigilang umiyak. Guanle, paano mo nagawa yan sa puso mo? Si Zuyan nagdagutos sa akin na magpanggap na magpakamatay. Dumating ang direktor ng seguridad sa akin. Sabi niya, kapag nakipagtulungan ako at pinalaki ko ang usaping pagpapanggap ng pagkakamatay, maaari niyang ibalik sa akin ang buhay mo. Ay, masyado lang kitang minahal. Hindi ako makontento na mahal mo sa Jiang Ying. Kung lalala pa ang isyong ito, sira ang reputasyon mo, ako, at si Jiang Ying. Alam mo ba kung sino ang magwawagi sa huli? Si Zuyan yun. Wala ka talagang utak. Hindi ako nagkamali noon. Pasensya na, seryoso. Hindi mo dapat ako pagsisihan. Ang dapat mong pagsisihan ay ang iyong ina. Pagalingin mo ang sugat mo. Tapos mag-aral ka sa ibang bansa. Huwag ka nang bumalik dito. Hello? Nandito na ako. Nasaan ka na? Ikaw yun? Yan. Hindi ko inakala na balang araw magtatagpo tayo dito. At ganito magiging pagkikita natin. Lolo, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Bakit ganito? Ang hinahanap mo ba ay isang taong ito? Paano mo nalaman? Siya ang ikatlong anak ko. Zuhai yun. Lumipat na siya sa ibang bansa. Mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Paminsan-minsan na siyang bumabalik. Pero kahit ganon, nahanap po pa rin ang kanyang mga bakas. Ipinapakita nito na talagang determinado ka sa kanya. Sabi mo anak mo siya. Alam mo ba na siyang pumatay sa papa ko? Siyempre, maraming mahihirap sa mundo. Bakit kami tumutulong sa'yo? Kaya, ang pagtulong sa akin noon, hindi pala isang mabuting gawa, hindi ba? Gusto ko sanang hindi ka tulungan. Malaki ka na noon. May sarili ka nang iniisip, kahit papano. Ang pagtulong sa'yo ay parang paghahanap ng problema. Pero si Aye ay hindi pumayag. Kumanta siya sa harap ko at umiiyak. Nanalangin sa ina niya. Kakatapos na niya mawala. Tumatanda na rin ako. Kahit ang pinakamatigas na puso ay matutuno sa kanyang harapan. Pero hindi ko maintindihan. Bakit? Hindi ko maintindihan kung bakit. Ganun ang ginawa mo. May konting oras pa ngayon. Dinala kita rito ngayon. At hindi ko balak na makakaalis ka ditong buhay. Sa mga nakaraang taon, masigasig ka rin nagtrabaho para sa aming pamilya, Zu. Pati, naging manugang ka ng apo ko ng ilang araw. Pwede na tayong sabihing pamilya. Papalinawin ko sa'yo kung paano ka mamamatay. Jiang Ying. Jiang Ying. Ay, nako. Talaga namang galit ka na. Hindi ka umuwi.
Alam mo naman na yang si Zuyi ay ipinanganak pagkatapos ng diborsyo. Ilang taong pagkatapos, nalaman ko rin hindi sinasadya na may apo pala ako sa pamilya. May patakaran kami sa zoo. Hindi namin pinapayagan na ang mga apo ng zoo ay mapapabayaan sa labas. Kaya ginawa ko ang lahat para mahanap siya. Para kilalanin niya ang kanyang pamilya. Mahirap ang tiyahing Lin sa pagpapalaki kay Zuyi. Sabi niyo bumalik daw siya. Pagtapos bigla na umalis. Napakabagsik naman ito. Oo nga, sinong ina naman ang handang isuko ang anak na kanyang inaalagaan, ibigay sa iba? Nang ganun lang? Pero may prinsipyo ako. Para hindi mabahala si Zuyi, pinadala ko si Hayon ng lihim para imbestigahan ang kanyang pagkatao. Dati ay nag-aaral si Hayon sa ibang bansa. Hindi pa nakikita ni Ai ang ina niya. Kaya hindi ito magiging hinala. Dahil sa plano mo, siya ang makagawa nito. Yang Yeng. Hindi ko inakala na magkakaroon ng relasyon siya sa ina mo. Jiang Yeng. Jiang Yeng, buksan mo. Hindi ka ba umuwi sa apartment? Shengzi, tawagan mo si Jiang Yeng. Alamin mo kung nasaan siya. Hindi sumasagot ang cellphone ng ginang. Shengzi, mabilis mong hanapin ang lokasyon na. Ngayon na! Nagka-problema siya Hayon ng malaki. Kaya dinala ko siya sa ibang bansa. At peke namin inayos ang lugar ng pangyayari. Sa huli, inuri ito bilang isang aksidente. Lahat ay perpekto. Pero Yang Yeng, bakit mo kailangang imbestigahan ng walang katapusan? Ito ay pagtakip. At isa rin krimen. Pero siya ay anak ko pa rin. Anong gusto mong gawin ko? Pero ang anak mo ay sumira ng pamilya ng iba. Pinatay niya ang papa ko. Sa mga taon na ito, sinuportahan kita sa pag-aaral. Inayos ko ang trabaho mo. Pati pinakasal kita sa apo ko. Naging bahagi ka ng aming pamilya, so. Hindi pa sapat ang lahat ng ito? Bakit ka pa nakatuon sa pangyayari noon? Ang papa ko ay hinarap ang kanyang mga kaaway. Kung nakakalimot ako dyan, hindi ako karapat dapat maging anak. Yeng Yeng. Tunay akong gusto kita. Kung may pagpipilian, hindi sana umabot ang ganito ng lahat. Dati ko nang sinabi sa'yo na huwag nang pakialaman ito. Pero hindi mo ito pinakinggan. Kaya napipilitan akong gawin ito. Ano ang gusto mong gawin ko? Lolo, ito ang huling beses na tatawagin kitang ganito. Dati, gaano kita karespeto. Ngayon, gaano ako kagalit. Tama na. Halos dumating na ang oras. Tigil na ang usapan. Bukas ng umaga, may makikita ang isang katawan na mamamatay dahil sa malakas na paglaganap ng gas. Hindi na tulad noon ng teknolohiya ngayon. Kung papatayin mo ako, darating din ng pulis. Bitawan niyo ako! Kaya peking gawain namin ang ginawa ng hippie ng bayan at gagawing aksidente ang lahat. Ito ay isang abandonadong pabrika ng kemikal. Niloko ka ng babae, iba ni Yen. Nag-away kayo dahil sa selos. Nag-away kayo at aksidenteng napindot ang switch. Nagdulot ng pagtagas na nakalalasong gas. Ikaw ay namatay na malungkot. Dati, sa isang salita mo lang, naitaboy mo ang usaping ito. Pinagbibintangan mo ba ang papa ko nang hindi patas, di ba? Sasabi ko lang, para sa nakaraan, lubos akong nagsisisi. Kailangan ko nang umalis. Yeng Yeng, kung may susunod na buhay, sana ay maging bahagi ka ng pamilya Zoo. Aalagaan kita na mabuti. Lolo! Lolo! Lolo Zo! Hello? Mr. Zoo, nalaman namin, mga isang oras na nakalipas na nagmamaneho mag-isa ang Gina papuntang West City. Natagpuan namin ang kanyang sasakyan sa isang maliit na alley, pero walang tao sa loob. Magukay kahit saan. Hanapin niyo rin si Jiang Yin para sa akin. Tulong!
Paano ba makalabas dito? Talaga bang dito ako mamamatay? Hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit mo ginawa yun? Kahit mamatay ako, ipapadala ko ang maliit na kamera nito. Narito ang ebidensya na nakuha ko. Ay, tulungan mo ako. Mr. Zhu, ito! Sipain mo ang pintuan. May matapang na amoy na kemikal sa loob. Posible nakakalason. Baka mas mabuting maghintay ka muna sa labas. Sipain mo ang pintuan! Jiang Ye! Jiang Ye! Kaya mo yan. Jiang Ye, paano ito nangyari? Mag-ingat ka! Jiang Ying, nararamdaman mo ba? Ang pusong ito ay tumitibok para sa'yo. Sa mga taon na ito, sinuportahan kita sa pag-aaral. Kinais ko ang trabaho mo. Pati na ang pagpapakasal sa apo ko para maging isa kang pamilya, Zhu. Bakit hindi pa sapat mga ito? Bakit hindi ka titigil sa paghabol na nangyari noon? Ginang, gising na po kayo. Huwag po muna kayong magsalita. Naka-inhale po kayo ng isang chemical na gas. Apektado po ang iyong kalalamunan. Mas mabuting huwag muna kayong magsalita. Nasaan ang damit ko? Anong hinahanap ninyo, Ginang? Nasaan ang damit ko? Nasaan ang damit ko? Ang damit mo po? Punit na po iyon. Kaya itinapon ko na po. Mahalaga ba ang damit na yon sa inyo? Saan niyo tinapon? Sandali lang. Huwag po muna kayong gumalaw. Huwag muna kayong bumaba ng kama. Ano pong hinahanap ninyo? Tutulungan ko po kayong hanapin. Isang botones. Yung butones? Isang botones. Butones ba yun? Paano napunta ito sa'yo? Nang pumunta kayo sa ospital, mahigpit yung hawak-hawak iyon. Naghihirap ang doktor at nurse na alisin niyo ito mula sa kamay ninyo. Para akong nakaramdam na mahalaga iyon sa inyo. Kaya iningatan ko lang ito para sa inyo. Maraming salamat. Paano ba ako nakapunta dito? Si Mr. Zhu ang nadalas inyo dito. Nasaan siya ngayon? Siya? Sabihin niyo. Si Mr. Zhu. Ginang. Kailangan niyo na maghanda sa inaasahan. Ano ang ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin na kailangan ko maghanda? Ginang, nagka-inhale kayo noon ng isang bagong uri ng chemical na gas. Kung sobra ang pag-inhale nito, maaari ito magdulot ng panganib sa buhay. Bukod pa rito, ang gas na ito ay may isang espesyal na katangian. Kapag sobrang taas ang concentration nito, maaari itong sumabog kapag nakahalubilo sa hangin. Si Mr. Zhu noon ay naglakas loob na pumasok para iligtas kayo. Ngunit, nang siya ay lalabas na, nagkaroon ng pagsabog. Ang ibig sabihin niyo ba? Iniligtas niya kayo sa pamamagitan ng pagtabon sa inyo. Gamit ng kanyang katawan. Si Zui ay namatay? Malawak ang paso sa likod niya. Ang kanyang mga internal organs ay nasira rin dahil sa impact ng pagsabog. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya ligtas sa panganib ng buhay. Paano nangyari to? Ginang. Shenzi, ikaw ang personal assistant ng TCM doctor. Tiyak na pinagkakatiwalaan ka niya. Kailangan ko ng tulong mo para gawin ang isang bagay. Gusto kong gantiin si Zuyu. Sige, Ginang. Ito ay isang pinhole camera. Naitala nito ang krimen ni Zhu Jinshan, ang namuno ng pamilya Zhu. Kailangan kong ipasa ito sa pulis. Kaya mo ba? Ako ay tauhan ni Mr. Zhu. Tauhan ako ng pamilya Zhu. Oo, pero babalikan ka ng Zhongzia. Hayaan mo sila magbawi. Hindi ako natatakot. Isa ka lang manggagawa. Hindi ka ba natatakot? Natatakot ako, pero si Mr. Zhu ay nasa loob pa. Kailangan kong gumawa ng kahit ano. Huwag mong tingnan si Mr. Zhu na puro biro lang.
Palagi may mga salitang masasakit, nakakapagpatawa na parang gusto mong magalit. Pero sa totoo lang, isang taong may malalim na damdamin siya. Kung gising siya ngayon, sigurado akong susuportahan niya ang desisyon mo. Sapagkat si Yang Yang ang pinakamalaga at tapat sa kanya. Bakit mo naman iniisip na susuportahan niya ako? Gusto kong labanan siya. Pero ang pamilya niya... Alam ng lahat kung gaano kanya pinahahalagahan. Tama ka. Hindi siya isang taong palihim o mahiyain. Sayang nga lang ako. Sige na, huwag muna natin pag-usapan yan. Mag-ingat ka palagi. Opo. Zoe, kailangan mong malampasan ito. Magising ka na. Zuzi-chan! May nagsumbong sa'yo. Sinasabi sinadya mo pumatay. Pinoprotektahan mo ang mga kriminal at iba pang kaso. Makipagtulungan ka sa investigasyon. Sumama ka sa amin. Hinuli si Zhu Jinshan, chairman ng Zhu Group, ay nakusahan ng maraming krimen. Arestado na siya ayon sa batas. Hindi lang yan, si Zhu Yan, pangalan ng Zhu Group, dinakip din dahil sa paggawa ng pagbibenta ng peking produkto. Dahil sa laki ng halaga, maaari siyang makulong ng higit 15 taon. Maraming problema ang Zhu Group ngayon. Hindi pa alam kung tuluyan na silang babagsak. Patuloy kaming magbibigay ng balita para sa inyo. Ilang araw nang lumipas, bakit hindi ka pa rin nagigising? Kung magigising ka, magagalit ka ba sa akin? Yang! Tingnan ko muna ang kalagayan ni Zoe. Ano na ang kalagayan niya? Sabi ng doktor, malubha ang sugat niya. Kailangan ng katawan niya ng panahon para gumaling. Kung kailan siya magigising, hindi alam ng sino man. Ay, dati medyo ayaw ko siya. Ngayon na nakahiga siya sa ospital, medyo naisip ko na siya'y kawawa. Kung maririnig niya yan, sigurado magagalit siya. Pinagkaayaw ng tao na huwag sabihin kawawa siya. Paano magiging kawawa ang pangalawang anak ng pamilya Zhu? Paano maging kawawa si Zhu Yan? Ikaw ang may gawa sa kaso niya. Ako ay nagdagdag lang ng apoy sa apoy. Nagdagdag lang ako ng apoy sa apoy? Tungkol naman sa ebidensya. Nakalap ito ni Zhu Yi bago siya nawalan ng malay. Dapat sana ay ginawa na namin ng aksyon. Pero may nangyari sa kanya. Ah, oo. Gusto mo pa rin ba si Zhu Yan? Bakit mo naman naisip na gusto ko si Zhu Yan? Sabi ni Zhu Yi sa akin, noong huli niyang nakita kang kasama si Zhu Yan, umiiyak siya ng gusto pagbalik. Sabi pa nga niya, iiwan ka na niya at hindi na siya muli magtitiwala. Iiwan ka na niya at hindi na siya muli magtitiwala. Yang! Zoe, huwag ka nang uminom. Pangalawang anak ng Zhu na ito. Sobrang dami ng babae na gusto sa akin, mula Earth hanggang Moon. Hindi nga ba ako gusto ni Jiang Yang? Hindi ko na siya gusto. Hindi ko na siya gusto. Kahit si Jiang Yang at Zhu ay parang aso tapat, pero talagang wala silang reklamo sa'yo. Matigas lang ang balat niya, pero hindi ibig sabihin ay hindi na siya nasasaktan o nalulungkot. Alam ko. Tungkol kay Zhu Yan, ang ibig mong sabihin. Gagawin namin yun sa napag-usapan dati. Gawin kung anong dapat gawin. Hindi ko nagustuhan si Zoe. Tungkol naman sa sinabi ni Zoe, kung hindi ako nagkakamali. Dahil yata dun sa pagkataon, may buhawi sa mata ni Zuyan. Tinulungan ko lang siyang tignan yun. Malaki ang maling pagkakaintindi noon. Kapag nagising siya, huwag mong sabihin na sinabi ko ito. Takot siya na may diskubri ang kanyang kahinaan. Kung malalaman niya, sigurado akong ipapalo niya ako. Alam ko na. Sige, aalis na ako. Pag-usapan na natin ulit mamaya. Kayo po ba si Miss Jiang? Oo, ako yun. Tungkol sa kaso ni Zhu Xinsan, may ilang detalye pa po kaming kailangan malaman. Kailangan namin ng iyong pakikipagtulungan sa pulis para kumuha ng ebidensya. Sige, hintayin mo lang ako saglit.
Sandali. Hindi ito ang daan papunta sa pulisya. Pupunta kami sa ibang lugar. Ibang lugar? Saan ba tayo pupunta? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Nasaan ang mga police ID ninyo? Ipakita niyo ulit. Sandali! Hinto muna! Hinto niyo! Hindi kayo mga pulis! Sino kayo? Ano ba ang gusto niyo? Congrats sa aming mahal na Ying baby. 1 taon ka na noon, mas matanda. Halika at hipan mong kandila. Ganito na kalaki ang bata. Bumano na siya. Hindi na siya makakasama. Tayo na. Papa! Bakit hindi ka namatay? Yeng, huwag mo akong tawagin ganon. Hindi ka karapat-dapat dito. Matagal na tayong hindi nakita. Hindi ko rin gusto tawagin ka sa ganitong paraan. Pero kung hindi ko gagawin ito, hindi ka lalapit para makita ako. Ako si BQ. At ikaw para sa akin. Walang tayong dapat pag-usapan tungkol sa nakaraan. Ganyan. Magsalita ka na may respeto. Siya ang iyong ina. Anong ina ang nananadya sa harap ng sariling anak? Anong ina ang iiwan ng sariling anak nang walang tulong? At anong ina ang nakikipagsibuatan sa taong pumatay sa asawa niya? Hindi na nahiya, kundi pinagmamalaki pa. Leshing, sa tingin mo ba ay nararapat kang tawaging ina? Yeng, alam kong galit ka sa akin. Pero ganito ng sitwasyon. Wala na akong ibang pagpipilian. Pumirma ka rito. Kung pipirma ka, papayagan kitang umalis. Gusto mong gumawa ko ng sulat ng nagpatawad para kay Zhu Jingshan? Hindi. Kung hindi ka pipirma ngayon, huwag kang umasa makakalabas ka ng pintuan na ito. Yeng, ikaw rin yun ay asawa ng Zhu family. Kapag sumagaan ng Zhu family, sumasama ka rin. Bakit ka pa magtitiis? Kung bumagsak ang Zhu family, saan ka pa makakakuha ng marayang buhay? Hindi. Kayo naman ang mapupunta sa kulungan. Para sa akin, iyon ang mas mahalaga. Ikaw? Dahil hindi ka nakinig kahit pinayuhan ng maayos, kailangan na namin gumamit ng ibang paraan. Tuwagin sila! Pilitin siyang pumirma ng sulat ng pagpapatawad kahit anong paraan ang gamitin. Hanggat may buhay siya, ipapasok natin siya sa korte bilang saksi. Ying, huwag mong sisihin ang pagiging matigas ng iyong ina. May sarili din siyang posisyon. Kung may sisihin, ikaw lang ang may kasalanan dahil pinili mo ang magmatigas. Gising ka na? Saan ka pupunta? Kakatapos mo lang magising. Kanina ka pa bumangon. Telepono. Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Dali. Jiang Yin. Dinadala ng mga tauhan ng Zhu family. Hanapin siya. Dali. Mas mabuti sumunod ka na lang. Pumirma ka. Kung hindi, hindi mo kayang harapin ang mga magiging kahinatnan. Kuya, huwag mo na siyang guluhin. Ang babaeng ito, pag nagpaalipin ka na, ito ng araw natin na maswerte. Miss Yang, pipirma ka ba o hindi? Hindi tinatanggap ang alok. Ibig sabihin, may multa na. Tayo na lang bahala sa mga gulo. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo! Huwag mo akong hawakan! Aying, nandito na ako. Salamat, Ai. Pasensya na. Walang anuman. Gising. Gising. Huwag mo akong palampasin kahit isang saglit.
Dahan-dahan lang. Ayos lang ba siya? Ayos lang. Marami siyang sugat. Hindi basta-basta nasugatan siya. Kakatapos lang niya magising pero lumakad na ng walang ingat. Sa ngayon, wala pa siyang impeksyon. Ayos na. Hindi dapat ganito mag-alaga. Salamat. Ay, nako. Hindi ko talaga inakala na darating ang araw na pareho tayong hihiga sa isang kwarto ng ospital. Alam mo ba kung anong tawag doon? Tinatawag itong second ticket. Half price. Pwede ba? Seryoso ka muna. Zoe, pasensya na. Bakit bigla kang nagsabi ng ganito? Hindi ba gusto mong bigyan ako ng good guy card? At tuluyang palayasin? Huwag mo kong takutin. Seryoso ako sa sinasabi ko. Sige. Ako rin seryoso ako. Jiangyin, hindi mo kailangang humingi ng pasensya sa akin. Karangalan ko ang makatulong sa'yo. Hindi ka dapat ganyan gawin. Kung karapat-dapat ako ang nagsabi, walang kapanatagan ka. Kung didikit ako sa'yo para mas mapanatag ka, hindi ka sana'y manguna. Kaya susubukan kong higit na lumapit sa'yo. Hindi mo ko matataboy sa buong buhay mo. Zoe, hindi ko kailanman nagustuhan si Zuyan. Alam ko yan. Hindi ako nagkamali nang pumasok ako sa kwarto mo nung gabing yun. Matagal kong pinag-isipan bago ako pumasok. Akala mo mas madali kitang kontrolin kaysa kay Zuyan? Noon, mabuti nga si Zuyan sa akin. Samantalang palagi kang may mga chismis na lumalabas at malamig ka sa akin. Sa lohe ka. Mas madaling kontrolin si Zuyan kaysa sa'yo. Pero ikaw si Zuyi. Hindi kayang talunin ng lohika ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya matagal mo lang nararamdaman to para sa akin? Hindi ba? Zoe, alam ko naman, sakit ko to. Hindi ako normal. Hindi ako marunong gumawa ng normal na relasyon. Mas mabuti pa na hindi tayo magsimula. Kaysa magkapinsala tayo pareho sa dulo. Hindi mo malalaman kung magwawakas tayo ng ganun kung hindi mo susubukan. At tingin ko, maganda naman ang samahan natin ngayon. Hindi ba't mabuti naman tayo magkasundo? Pero kung tuloy-tuloy ito, hindi ka ba napapagod? Hindi naman. Alam mo naman kung gaano katagal ang endurance ng asawa mo. Hindi ako magiging malambing na babae ni Xiaoyi. Mas gusto ko ang malamig na aura mo. Hindi ko rin kayang iwan ang karir ko dahil sa pamilya. Sino ba nagsabi na kailangan mong iwan ang karir mo para sa pamilya? Hindi ako matatanggap ng chismis tungkol sa'yo. Lahat yan na peke. Ginawa ko yun para mapakalma si Zuyan at ang itay. Si Guanli. Si Guanli ay kapatid ko lang. Pagkatapos mamatay ng nanay ko, binalik ako sa Zhu family. Si Guanay ay ina ni Guanli. Siya ang nag-ayos ng lamay ng nanay ko. Dahil dito, hindi ko pwedeng kalimutan ang utang na loob. Kaya kahit sa showbiz ako, pinoprotektahan ko sila. Para sa kanila. Sige. Zoe, hindi ko pa rin maintindihan ang ibig sabihin ng pag-ibig. Pero espesyal ka para sa akin. Sa tingin ko, gusto kita. Gusto mo bang maging kasama ko? Siyempre gusto ko. Yingin, nasabi ko na ba sa'yo? Mahal kita. Simula nang pumasok ako sa puberty, ikaw ang tao na pumasok sa panaginip ko, gabi-gabi. Kung wala lang yung huling sabi mo, sa tingin ko, maantig pa rin ako. Ang gusto kong sabihin sa'yo, ang pag-ibig at seksualidad ko, ang kaluluwa at espiritu, lahat ay tungkol sa'yo. Kamakailan lang ay naging usap-usapan ang kaso ng Zoo Group. Ang kaso ay huling hinantulan ngayong araw. Si Zhou Jinshan ay nahatulan ng 15 taon sa bilangguan. Ang kanyang anak na si Zhu Huyan ay sangkot sa isang brutal na pagpatay ng ilang taon nang nakalipas at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Bukod pa rito, ang anak ni Mayor Zhou ay nahatulan ng 10 taon dahil sa kasong katiwalian. Asawa ko! Okay ka na ba? Kung huli na, hindi na natin makikita ang mga bulalakaw.
Zoe, bigla kong naisip na ayaw ko magpakasal. Masasaktan ka ba? Basta nandyan ka lang sa tabi ko, wala akong pagsisisihan. Bagamat nagtatrabaho ako sa PR, hindi ko gusto na pinagmamasdan ako ng marami. Hindi ko rin gusto ang mga masisikip na lugar. Siguro, ako isang boring na tao. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Huwag mo rin pagdudahan ang sarili mo. Alam ko kung sino ka talaga. Kaya sa harap ko, pwede ka mag-relax at maging tunay na ikaw. Ang tunay na sarili mo. Zoe, salamat. Tingnan mo! Yang Yi. Zoe, bigla akong gusto magkaroon ng anak. Ha? Bakit? Ayaw mo ba? Sabi nga, ilang beses na tayong walang gumamit ng contraceptive. Pero hindi pa rin tayo nabuntis. Baka hindi ka makabuo ng anak. Paano naman posible yon? Kailangan mo lang maghintay ng konti. Promise. Sa loob ng 3 taon, 2 bata tayo. Bakit kailangan maghintay? May surgery kasi. Kailangan ng panahon para mapagaling. Surgery? Nagpa-vasectomy ka pala? Kailan mo ginawa yun? Pagkatapos ng first time natin dalawa, Bakit? paglabas natin sa bahay ni Zu, nakita kitang bumili ng emergency contraceptive sa butika. Nakakasiri yan sa katawan kapag madalas iniinom. Ayaw ko magkaroon ka ng mental burden dahil doon. Kaya ginawa ko to. Kung hindi, alam mo ba, bakit 3 buwan pa ako maghintay bago sumunod sa'yo? Kasi, ginawa mo yun sa panahon na yun. Nagpa-vasectomy ka? Kailangan ng 1 buwan para mag-recover ng katawan pagkatapos ng surgery. Mahilig ko sa buhay ng tiniis ko ang 3 buwan. Zoe, maraming lalaki ngayon ang ayaw magpa-surgery ng ganito. Takot silang mapektuhan ng kanilang fertility. Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Wala naman akong kaharian na ipapamana. Tingnan mo naman. Ang bait-bait ko. Dapat may reward ka sa akin, di ba? Ano bang gusto mong reward? Malaking pera? Sa tingin ko, yung malaking bathtub sa hotel natin. Ayos yan. Gusto kong maligo doon. Piliyo ka. Tara na, huli na ang oras. Dapat na tayong bumalik sa kwarto. Uy, tumabi ka. Dali, gamitin natin ang oras. Ay nako, huwag ka naman magsalita ng ganyan.